Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2126, Pagpatay sa Diyos. Si Yang Xiao ay napakabilis. Lumitaw ang mga deployment lights sa ilalim ng kanyang mga paa at nagsimula siyang gumalaw, naabutan niya ang Great Emperor Z at nagpatuloy sila sa paghabol kay Lin Fang. Nang marinig ng Great Emperor Z ang mga sipol sa tabi niya, nagalit siya. Ang mga tao mula sa Gun Ministry ay mabuti kay Yang Xiao, alam nilang palagi siyang gumagamit ng masasamang pamamaraan kaya binigyan nila siya ng isang mahalagang kayamanan upang makatakas. Si Yang Xiao ay isa sa dalawang emperador na may pinakamataas na katayuan sa lipunan sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay mas mataas kaysa kay Ye o kay Eximo. Siyempre, mas malakas din siya sa kanila. Siya ay may malawak na kaalaman at malalim na scholarship. Hindi siya sakam, medyo matigas ang ulo, at nanatili rin siyang mahinahon sa halos lahat ng oras. Nakuha niya ang mga bagay sa lahat ng oras mula sa lahat ng ministries dahil siya ay may talento. Maaari niyang nakawin ang mga alaala ng mga tao at gamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Nang kumuha siya ng alaala ng isang tao, naging amnesyak at tulala ang biktima. Noong nakaraan, maraming kaso sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang ilang napakalakas na tao ay nawalan ng alaala. Walang pakialam si Yang Xiao sa mga alaala ng mahihinang tao. Sa simula, walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Sa kalaunan ay nalaman ng mga tao na si Yang Xiao iyon, ngunit pinrotektahan siya ng Gun Ministry. Binigyan nila siya ng isang kayamanan na nagpoprotekta sa kanyang buhay, kaya walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya. Gayunpaman, ang mga katulad na bagay ay patuloy na nangyayari at ang Supreme Ministries ay nagalit at nais na parusahan siya. Nagbanta pa sila na papatayin siya kapag nahawakan niya ang alaala ng kanilang mga alagad. Sa wakas ay tumigil na si Yang Xiao sa pangangaso sa mga disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Nang makita ni Yang Xiao si Lin Fang, agad niyang inisip na biktima siya. Gusto niyang nakawin ang mga alaala ni Lin Fang. Ito ay isang nakakatakot na kasanayan, lalo na't si Lin Fang ay napakalakas. Ang pagnanakaw ng mga alaala ng gayong mga tao ay nagpalakas kay Yang Xiao. Dahil sa kanyang espesyal na kapangyarihan, mahirap para sa mga taong kapareho ng antas ng paglilinang na labanan siya, kahit na hindi siya masyadong talentado. Isang tao lang na may innate spiritual deployment type body ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ang kapangyarihan ng taong iyon ay katulad ng kapangyarihan ng maalamat na cultivator na lumikha ng deployment mind na may deployment spiritual beings. Ito ay isang likas na kapangyarihan. Mahirap makahanap ng mga ganoong tao sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, at ang kanyang mga deployment spell ay kahanga-hanga. Ang taong iyon ang unang emperador ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Maraming Great Emperor ang mas mahina kaysa sa kanya. Nakakatakot ang bilis ni Lin Fang. Gayunpaman, naabutan siya ni Yang Xiao. Pulang ilaw ang bumaril patungo kay Lin Fang. Kumunat ang noo niya at tumalikod bigla. Ang World of the Living Imprints ay kumikislap patungo kay Yang Xiao. Parang pinapalibutan siya ng langit at lupa. Walang matakasan si Yang Xiao. Naglabas si Yang Xiao ng mga ilaw sa paligid niya, at nawala. Siya ay muling lumitaw sa itaas ni Lin Fang. Ang mga mata ni Lin Fang ay naging itim at nakamamatay na malamig. Matindi ang kanyang layunin sa kamatayan. Ang mga banal na espiritu na puno ng lakas ng pagsusumpa ay lumipat patungo kay Yang Xiao, na pumipintig ng lakas. Kasabay nito, galit na sumigaw si Lin Fang, ang sound waves at lakas ng pagmumura ay sumalakay sa isip ni Yang Xiao. Kasabay nito, itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at hinaranggan ang mga pulang ilaw. Naglabas si Lin Fang ng mga explosive deployment mark, at nagpakita sa harap ni Yang Xiao. Ang mga nakakatakot na cosmic energies ay naglabas ng galit na mga tunog ng pagsipol at pinahirapan si Yang Xiao. Nagkalat ang mga ilaw ng espada sa kalangitan at lumitaw ang isang nakasisilaw na bakas ng espada, kayang pumutol at sirain ang anuman. Harangin. Biglang nawalan ng bisa si Yang Xiao, nagsimulang umihip ang malakas na hangin at lumipad ang mga enerhiya sa paligid niya. Nawala siya at muling nagpakita sa harap ni Lin Fang. Ang mga nakakatakot na ilaw ay lumitaw mula sa kanyang ikatlong mata at bumaril patungo sa utak ni Lin Fang, na sinamahan ng isang mapanganib na chi. Naramdaman ni Lin Fang na nagsimulang magulo ang kanyang iniisip. Bigla siyang sumakit ang ulo at ang impresyon na sisabog na ang utak niya. Nagsimula ring manginig ng magulo ang kanyang kaluluwa. Mamatay. Ang lakas ng kamatayan ay lumipat patungo sa utak ng kanyang kaaway, pareho silang may mga nakakatakot na pag-atake, at parehong kinokontrol ang deployment spells. Malupit at brutal ang kanilang mga pag-atake. Kahit sino pa ay madaling mapatay ng kanilang mga pag-atake. Isang nakakatakot na lakas ang lumipat patungo kay Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para hamarang, at naramdaman ni Yang Xiao na may bumagsak na bundok sa kanyang likuran. Halos hindi siya makahinga, at pakiramdam niya ay sisabog na siya. Lumitaw ang mga deployment lights sa kanyang katawan at siya ay umatras. Iniisip niya na tama siya, talagang napakatalino ni Lin Fang, isang tunay na henyo. Sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, walang gaanong tao ang tulad niya, maaaring kasing lakas siya ng may espiritual na deployment body. Mas gusto ni Yang Xiao na nakawin ang kanyang mga alaala. Sa wakas ay naabutan sila ni Great Emperor Z at ng iba pa. Iniunat ng Great Emperor Z ang kanyang mga kamay at pinalibutan si Lin Fang ng isang nakakatakot na apoy.
Pakiramdam niya ay masusunog ang buong katawan niya. Tumigil ka. Sa likod niya, nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights. Isang hola ang lumitaw at ikinulong siya. Malamig na ngumiti ang lahat. Gusto niyang tumakas mula sa kanila, ngunit hindi ganoon kadali. Gayunpaman, nakita nilang tumalon si Lin Feng, itinaas niya ang kanyang nagniningning na kamao, binasag ang hola, at agad itong hinaypan. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang deployment talisman at siya ay nawala, muling lumitaw sa malayo. Anong klaseng materyales ang ginamit niya sa pagukit ng ganoong deployment talisman? Nakakagulat na nakakapag-teleport siya hanggang ngayon. Si Yang Xiao at ang iba pa ay namangha at lahat ay hinatak ang mahabang mukha. Nakapagtataka, nakatakas siya. Habulin mo siya. Malamig na sigaw ni Yang Xiao. Siya ay napakabilis. Pinalibutan na naman siya ng mga deployment lights, nawala na naman siya. Nakakatakot ang bilis ni Lin Feng. Gumamit siya ng deployment talismans, alam niyang hindi siya sapat na malakas para harapin ang napakaraming magagaling na emperador. Hiniling ni Yang Xiao sa kanila na habulin siya, hindi ang Celestial Remarkable Deployment Ministry, ngunit ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay walang masabi para protektahan siya. Dumating si Lin Feng sa Celestial Remarkable Deployment Ministry na handang makipagsapalaran. Ngayon ay mas malala pa, siya ay nasa paraiso ng Ministry ng Gan. Inaasahan na niya na mapapasabak siya sa panganib, hindi niya lang akalain na ganito kabilis ang mangyayari. Napagtanto ni Lin Feng na hindi siya makakatakas kay Yang Xiao. Sumigaw si Yang Xiao ng napakalakas. Tulungan mo akong pigilan ang taong iyon, magpapasalamat ako ng walang katapusan. Maraming tao ang nakarinig sa kanya ng malinaw sa malayo at sumugod. Nakita ni Lin Feng na may sumugod sa kanya. Sinalubong niya ang lalaking may atake ng espada. Ang mga sword lights ay nakasisilaw at nasaktan ng mga mata ng lalaking iyon habang ito ay naging isang dambuhalang sinag ng liwanag. Pagkatapos ay gumamit si Lin Feng ng isa pang deployment talisman at nawala. Gayunpaman, may mga taong humaharang pa rin sa kanya. Isang malakas na cultivator ang naglabas ng mga sinaunang imprint patungo sa kanya. Kasabay nito, ang kapangyarihan ni Dao ay lumipat sa kanyang katawan. Napaungol siya sa sakit, galit na galit. Mamamatay ang sinumang magtangkang pigilan ako. Paputok na sigaw ni Lin Feng, nanginginig ang lupa at langit. Siyam na dragon ang umungal. Kasabay nito, isang marahas na chi ang sumabog mula sa kanya. Isa itong armas na king chi, nakakatakot at hindi masisira. Tila kayang lampasan ni Lin Feng ang bawat balakid. Walang tigil niyang ikinapak ang kanyang napakalaking deployment wings at gumuhit sa kalangitan. May nakatitig sa kanya habang sinusubukan niyang harangan si Lin Feng. Tumingin sa kanya si Lin Feng ng malamig. Ginamit niya ang kanyang Nihility Sword Scriptures attack at naglabas ng Empty Space Death Sword, sabay-sabay na naglalabas ng iba pang sword energies. Ang kanyang kalaban ay hindi nagkaroon ng oras upang mataranta, siya ay agad na nawala, patay at nawala. Ang mga ordinaryong emperador sa tuktok ng Huangqi Layer ay hindi nakatiis ng isang pag-atake mula sa kanya. Hindi tumigil sa paggalaw si Lin Feng. May naglabas ng malamig na ilaw sa kanyang harapan. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay naging isang mahabang ilog. Kasabay nito, lumitaw ang milyon-milyong Black Death Sword. Ang kanyang World of the Living Imprints ay nagburr sa kalangitan. Ang kaaway ni Lin Feng ay may impresyon na siya ay malulunod. Sinubukan niyang tumakas mula kay Lin Feng, ngunit ang mga death energies na iyon ay ganap na hinigop siya. Nang makita iyon ng karamihan sa malayo, nagulat sila, sa isang kisap mata, napatay na ni Lin Feng ang 5 o 6 na tao, lahat ng nagtangkang pigilan siya. Gaanong kabastusan. Nanumpa ang isang Great Emperor, sumugod pa sulong at pinakawalan ang kanyang chi. Inihagis niya ang kanyang sarili kay Lin Feng, pinalalakas ang walang katapusang lakas. Ang nakakatakot na chi ay nagburr sa kalangitan. Sa mga mata ni Lin Feng ay mayroon lamang lamig at kamatayan. Hinabol siya ng mga tao para patayin siya. Pagkatapos ay kailangan niyang patayin ang mga ito. Kung hindi lang naging malakas ang kanyang kaluluwa at pisikal na katawan, matagal na siyang patay. Mamatay. Si Lin Feng ay mukhang isang Diyos ng kamatayan. Walang makaabala sa kanya. Inihagis niya ang kanyang sarili sa chi na pinalamutian ng Great Emperor at pinakawala ng chi mismo. Para siyang matalas na espada. Dito ka lang, sigaw ng Great Emperor, humakbang pasulong, nanginginig ang lupa. Isang malakas na hangin ang umiihip, sapat na malakas na pumatay ng mga tao. Gayunpaman, nang ilabas niya ang pasabog na chi na iyon, nawala si Lin Feng at pinakawalan ng kanyang Shadow Spirit. Naging malabong anino ang buo niyang katawan at mas bumilis pa ang paggalaw niya. Umuungol pa rin ang hangin, may dumaan dito na may sipol ng kapahamakan. Ang nakakatakot na chi ay nagpang-inag sa lupa at langit. Ang Great Emperor ay huminto sa pagtakbo pasulong, ang kanyang mukha ay nanigas. Si Yang Xiao ay sumugod sa kalangitan, isang bagyo ang lumitaw sa kanyang paligid. Kumunat ang noon niya dahil nakita niyang biglang naging dugo at abo ang Great Emperor. Nagsimulang tumibok ang puso ni Yang Xiao, ngunit mas gusto niya ang mga alaala ni Lin Feng. Kung mas mapanganib si Lin Feng, mas kawili-wili siya. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2127, Pagbabago ng Cauldron sa mga tao. Sa kalangitan, patuloy na humahakbang sina Yang Xiao at Lin Feng sa kalangitan.
Napakalaking alon ng mga enerhiya ang Bamalot sa kanilang paligid. Patuloy na pinapakpak ni Linfang ang kanyang mga pakpak, ang kanyang chi ay nakakatakot. May mga kayamanan si Yang Xiao na nagpabilis sa kanya. Siya ay mas mabilis kaysa kay Linfang at hinabol siya ng malapitan. Kahit na si Yang Xiao ay talagang malapit, mas gusto niyang maging mapagbantay, dahil nararamdaman niya na mapanganib si Linfang. Sinira ni Linfang ang isang Great Emperor. At saka, kung wala siyang espesyal na kayamanan at ilang espesyal na kakayahan, maaaring napatay na siya ni Linfang. Siyempre, hindi siya handang sumuko. Desidido siyang makuha ang mga alaala ni Linfang. Sa makatuwid, habang hinahabol niya si Linfang, habang nasa daan, patuloy siyang sumisigaw at humihiling sa mga tao na tulungan siyang mahuli at patayin si Linfang. Ang mga tao ay patuloy na pinapatay ni Linfang. Walang pakialam si Yang Xiao na isakripisyo sila para pabagalin si Linfang. Galit na galit si Linfang. Gusto niyang hulihin si Yang Xiao at gawing demon puppet. Pero maraming tao ang nakatingin sa kanya. Kung mahuli niya si Yang Xiao, malamang na hindi na niya maiiwan ng buhay ang Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sa sandaling iyon, kumikinang ang mga matalim na ilaw sa mga mata ni Linfang. Sa harap niya, may deployment mine na lapida. Sa paligid nito, tulad ng dati, may mga deployment beast na nagpoprotekta rito. Ang mga espiritong tagapag-alaga ay isang maalamat na hayop tulad ni Suani, mayroon ding mythical beast na may ulo ng dragon, katawan ng leon, kuko, pakpak at buntot, at ilang iba pang nakakatakot na hayop. Mukha silang mabangis at mukhang hindi pa handang magpapasok ng kahit na sino. Nang makita iyon ni Linfang, bigla siyang lumingon at tumingin kay Yang Xiao na malapit na humahabol sa kanya. Mabilis na kumilos si Yang Xiao, ngunit nang makita niyang huminto si Linfang, nagulat siya, kaya huminto rin siya. Hindi siya nagsimula ng isang mahusay na labanan laban kay Linfang. Dahil huminto si Linfang, mas mabuting hintayin ang mga Great Emperor sa likod na dumating. Ayaw ni Yang Xiao na makatakas si Linfang, gusto niyang nakawin ang kanyang mga alaala. Handa siyang habulin si Linfang sa buong maliit na mundo para mahuli siya. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Ang dakilang lakas ng Imperial ay sumalakay sa kapiran. Dumating ang mga Great Emperor, nang makita nilang papalapit si Linfang sa mga espiritong tagapag-alaga, napangiwi sila. Ano ang gagawin ng lalaking ito? Hatiin. Si Linfang ay naging 2, pagkatapos ay 3, at napakabilis, mayroong mga clone ni Linfang sa lahat ng dako. Si Yang Xiao at ang iba ay namangha. Madali nilang nakikita ang kanyang tunay na katawan, mayroon itong mga pakpak at isang malakas na chi. At pagkatapos ay nawala siya. Nagkalat ang mga clone. Wala nang makakita sa tunay na katawan ni Linfang. Lahat ng clone ay biglang tumalikod at tumakas. Nakamamatay na mga ilaw sa pag-deploy kung saan-saan. Saan ka pupunta? Malamig na sigaw ni Yang Xiao. Hinabol din siya ng mga tao, ngunit pagkatapos ay ang mga clone ay sumugod patungo sa mga deployment beast. Malamig na sinabi ni Linfang. Patayin ang mga deployment beast na iyon at buksan ang libingan. Nababaliw ang lalaking ito. Naisip ng karamihan ng marinig niya si Linfang. Hinatak nilang lahat ang mahabang mukha. Ang mga deployment beast ay umungal sa kanilang galit at hindi mabilang na mga ilusyon na ipinutok kay Linfang. Gayunpaman, ang kanyang hindi mabilang na mga clone ay patuloy na sumusulong. Ang langit ay sumabog habang ang mga ilusyon at mga panggagaya ay namatay ng magkasama. Ang sinaunang lapida ay pumutok at sumabog. Lumitaw ang isang butas sa libingan, at may tumakbo patungo dito at tumalon sa loob. Iyan ang tunay niyang katawan. Gumamit siya ng deployment talisman. Lahat ay namangha. Ang tunay na katawan ni Mufang ay pumasok sa libingan. Yang Xiao, sabi mo kaya mong labanan ang mga deployment beast na iyon, gawin mo na. Pinilit siya ng isang Great Emperor. May pumasok sa libingan, at lahat sila ay gustong sumunod. Tumahimik ka, kailangan nating magtulungan. Kailangan natin ng higit pang Great Emperor. Dahan-daang sabi ni Yang Xiao, nananambalik ang kanyang kalmado. Nasa loob ng libingan si Linfang. Napagtanto niyang hindi ito mukhang libingan, may mga deployment mine sa magkabilang panig. Ang mga deployment mine na iyon ay napuno ng lahat ng uri ng kakaibang bagay. Maraming mga deployment stone ang may hugis ng tao, na mukhang natutulog. Totoo ba iyon o mga estatwa? Tanong ni Linfang. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Hindi niya ginalaw ang mga naglalakihang bato. Kaninong libingan kaya ito? Ni Linfang. Napagtanto niya na bukod sa mga deployment stone na iyon, may mga hayop din dito. Napakahaba ng landas, at pagkatapos ay narinig ni Linfang ang tunog ng isang kaldero na hinampas, na nagpang-inag sa kanya. Ang soundwave ay nagpayanag sa kanyang kaluluwa. Dumating ba ang panganib? Anong nangyayari? Nanginginig si Linfang at tumingin sa malayo. Gayunpaman, hindi siya masyadong makakita, supernatural na madilim. Ang mga tunog ng Death Cauldron ay patuloy na tumatagos sa kanyang katawan. Parang may gustong pumatay sa kanya. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad. Dahil nasa libingan siya, gusto niyang makita kung ano ang nasa loob. Isang misteryosong chi ang pumuno sa hangin. Pagkaraan ng maikling panahon, isang silweta ang lumitaw sa harap ni Linfang. Isa itong malakas na cultivator mula sa Yuan clan, ginawa siyang demon puppet ni Linfang. Hindi siya masyadong talentado, kaya wala siyang silbi kay Linfang. Pumunta ka at tingnan mo, sabi ni Linfang sa demon puppet. Sumunod ang demon puppet.
Kahit na ang isang demon puppet ay maaaring mamatay, sila ay susunod. Malinaw na naramdaman ni Linfang na ang demonyong Papay ay nasa panganib. Kahit na ipinadala ng demon puppet kay Linfang ang kanyang nakita, siya ay bumagsak at namatay. Cauldron, isang sinaunang death cauldron. Sumimangot si Linfang, naninigas ang kanyang mukha. May isang kaldero na nakaharang sa kanyang larangan ng paningin at sa daanan. Ang mga sound wave na ibinubuga ng kaldero ay maaaring pumatay ng mga tao. Ito ay lubhang nakamamatay, isang antas ng 3 o higit pang Great Imperial Weapon. Kamatayan, kilala ko si Death daw, papatayin kaya ako ng kalderong iyon. Naisip ni Linfang, determinadong lumakad pasulong. Kahit na namatay ang demon puppet, gusto ni Linfang na makita kung ano ang pumatay sa kanya. Habang naglalakad si Linfang pasulong, ang mahiwagang sound wave ay patuloy na nagpapanginig sa kanyang kaluluwa. Ito ay talagang isang nakamamatay na kaldero. Binago ni Linfang ang cosmic energy sa buhay na lakas at pinrotektahan ang kanyang sarili. Ang mga sound waves ay nagpatuloy sa pagpapailing sa kanya, ngunit hindi nila siya mapatay. Sa sobrang bilis, may kakaibang nangyari. Ang kamatayan at lakas ng buhay ni Linfang ay umikot sa loob niya. Dumating si Linfang sa harap ng kaldero, napansing luma na ito. Ito ay isang nakamamatay na kaldero, na nagbibigay ng impresyon na walang sinuman ang makakontrol nito. Kung hindi naiintindihan ni Linfang ang buhay at kamatayan ni Dao, hindi siya pupunta doon. Kahit na ang mga Great Emperor ay hindi nang ahas na gawin ito. Inilabas ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan at lakas ng kamatayan patungo sa kaldero. Gusto niyang makita kung ano talaga iyon. Gayunpaman, nang ang kanyang makajos na kamalayan at lakas ng kamatayan ay nakapalibot sa kaldero, isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa kaldero, naglalaman ito ng mga ilaw ng kamatayan na nakapalibot kay Linfang. Namutla ang kanyang mukha at nanigas ang kanyang mukha. Pagkatapos, ang kanyang lakas ng kamatayan ay naubos sa kanyang katawan habang ninakaw ito ng kaldero. Hindi. Pinutol ni Linfang ang kanyang koneksyon sa kaldero. Gayunpaman, ang lakas nito ay naging mas nakakatakot, at maging ang kanyang makajos na kamalayan ay sinipsip ng kaldero. Hindi. Galit na sigaw ni Linfang. Hindi na kayang kontrolin ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan, pinilit din itong lumabas. Ang lakas nakakakilabot. Siya ay may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban, kaya bihira niyang iwan ang kanyang katawan kasama ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay wala na sa kanyang katawan, hindi mapigil ang inilabas. Nakikita ni Linfang ang kanyang sariling pisikal na katawan kasama ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan ay mukhang matigas. Hinigop ng kaldero ang kanyang kaluluwa. Nagsimulang manginig ang kaldero, ang kaluluwa ni Linfang ay nanginag at umikot sa loob ng kaldero, na parabang sinusubukan ng kaldero na pinuhin ang kaluluwa ni Linfang at maging kaluluwa ng kaldero. Nagsimulang dumagundong ang kaldero. Gusto nitong gamitin ang buhay ni Linfang at buksan ang libingan. Ang kaluluwa ni Linfang, sa loob ng sinaunang kaldero ay nakasisilaw na pagmasdan. Nagulat si Linfang, naisip niya na ang mga tao lang ang makakagawa ng Great Imperial Weapons, hindi niya akalain na ang Great Imperial Weapons ay makakalikha ng mga tao. Si Yang Xiao at ang iba pa ay nakapasok sa libingan at ngayon ay nakakaramdam ng mga mapanganib na puwersa. Nagmamadali silang sumabay dahil hindi nila naramdaman ang nakamamatay na enerhiya ng kaldero. Inaasahan nilang maabyutan si Linfang sa daan. Nang makita nila ang katawan ni Linfang, lahat sila ay namangha. Bakit wala itong chi? Ito ba ay isang clone? Sinampal ni Yang Xiao ang katawan. Nagkaroon ng crack ng impact, bumagsak ang katawan ni Linfang, ngunit nanatiling buo. Hindi ito nawala. Katawan niya yun, hindi isang clone. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapanipaniwalang malakas, patay na ba siya? Naninigas ang kanilang mga mukha habang inaakala nilang walang kabuluhan ang kanilang trabaho. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2128, Innate Great Deployment Master. Hayaan mo akong subukan. Natigilan si Yang Xiao. Lumapit siya kay Linfang, binuksan ang kanyang ikatlong mata at siniyasat ang katawan ni Linfang. Pagkaraan ng ilang segundo, mukhang nagulat siya. Nawasak ang kanyang kaluluwa. Patay na siya. Ano? Naninigas ang mga mukha ng iba. Nawasak ang kanyang kaluluwa. Patay na ba talaga si Mufang? Nang maisip nila iyon, nakatingin sila sa malayo. Nawala na ang kaldero. Nakikita nila ang isang kuweba sa di kalayuan, isang kahangahangang chi ang pumuno sa hangin doon, na nagpatahimik sa kanilang lahat. Isang silweta ang gumalaw tulad ng hangin. Isang Great Emperor. Gayunpaman, nang makita nila ito, lahat ay mukhang namangha. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay hindi isang deployment beast, ito ay isang tunay na hayop, isang Mahoraga. Mayroon siyang ulo ng dragon at katawan ng ahas, 12-dosenang metro ang haba. Nanlalaki ang mata niya. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng nakakatakot na hayop dito? Ang mga tao ay namangha. Ang dambuhalang Mahoraga ay pumulupot sa napakalaking deployment mine, mukha siyang guardian ng minahan. Kung mayroong isang napakalaking hayop, mayroong isang kayamanan at ang hayop na iyon ay pinoprotektahan ito. Bulalas ng isang tao. Gayunpaman, anong kayamanan ang pinoprotektahan ng halimaw? Marami pang tao ang dumating.
Pagkapasok, nang makita nila ang Mahoraga, natigilan sila at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Nakakatakot na halimaw. Hindi nila akalain na may isang nakakatakot na dito. Bakit sinabi ng mga alamat na dito inilibing ang mga inapo ng Great Deployment Master? Master Mahoraga, nasaan tayo? Tanong ng isang tao. Gayunpaman, tinitigan lang siya ng Mahoraga at hindi sumagot. Nanigas ang mga mukha ng Great Emperor. Nanatiling tahimik ang Mahoraga habang dahan-dahan siyang gumagalaw. Umalis ang buong karamihan, sinusubukang itago ang kanilang takot. Tumayo ang Mahoraga at lumitaw ang mga deployment stone sa larangan ng paningin ng mga tao. Mayroong maraming malajade na deployment stone, at lahat sila ay tila buhay. Innate Spiritual Deployment. Ang malalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay namangha, ang kanilang mga mata ay kumikinang. Ang mga deployment stone na iyon ay mukhang buhay. Nanatiling hindi gumagalaw ang Mahoraga, nakatitig sa mga deployment stones. Mukhang excited siya. Gotcha. Tumibok ang puso ng mga tao. Tumitaw ang mga bitak sa mga deployment stone. Pagkatapos nito, mas maraming mga kaluskos na tunog ang kumalat sa hangin. Parami ng parami ang mga bitak sa mga bato. Ang puso ng mga tao ay tumitibok ng galit. Innate Spiritual Deployment, Innate Great Deployment Master, gaano kalakas ang isang cultivator kumpara sa isang Saint Emperor. Kapag naisip nila iyon, mas nasasabik pa sila kaysa sa paghuli kay Linfang. Tumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw. Muntik na nilang makalimutan na may nakakamatay na Mahoraga sa harapan nila, kahit na sa isang kagat lang sila lumunin ng halimaw. Ang iniisip lang nila sa sandaling iyon ay ang Innate Spiritual Deployment, ang Innate Great Deployment Master, na maaaring mas malakas kaysa sa isang Saint Emperor. Mas maraming bitak ang lumitaw at sa wakas, ang deployment mine ay sumabog sa kanilang paligid. Isang espiritual na katawan ang lumitaw. Ito ay may hugis ng tao, ngunit ang mga tampok nito ay hindi naiiba. Inilabas ng Mahoraga ang kanyang dila. Mukha siyang nasasabik habang gumagapang patungo sa spiritual deployment body. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang Great Emperor at bumaril din patungo sa likas na espiritual na deployment body. Nagalit ang Mahoraga. Ipinitik niya ang kanyang dila at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Agad niyang nilunok ang isa sa mga Great Emperor, ni hindi man lang nagkaroon ng oras ang lalaki para tumili. Nasa likod ng iba sina Yang Xiao at Great Emperor Z, na parehong mukhang natatakot. Ang Mahoraga na iyon ay isang Saint Imperial Mahoraga. Malamang napakatanda na niya. Gayunpaman, palagi siyang nanatili roon upang protektahan ang lugar at hintayin na ipanganak ang likas na Great Deployment Master. Kinain ng Mahoraga ang isang malakas na cultivator, ngunit hindi niya mapigilan ang lahat ng mga Great Emperor na maabot ang espiritual na katawan. Sa sandaling iyon, may nagunat ng kanyang mga kamay at hinawakan ang nakadeploy na espiritual na katawan. Tumitaw ang mga deployment lights sa paligid niya at nagsimulang mag-intertwine. Sila ay naging isang nakakatakot na lakas at naakit ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, nawasak ang Great Emperor. Ang puso ng mga tao ay kumikibot. Ang Mahoraga na iyon ay mas malakas pa sa inaasahan nila. Innate Great Deployment Master, ang likas na espiritual na katawan na iyon ay nakakagulat na nakakatakot. Takot na takot ang mga nabubuhay pa. Naniniwala na sila ngayon sa kalahati ng mga alamat ng Celestial Remarkable Deployment Ministry tungkol sa kanilang mga ninuno. Nakakatakot ang likas na Great Deployment Master. Ang kanyang deployment spells ay madaling pumatay ng mga Great Emperor. Gayunpaman, ang Great Emperor ay naging pabaya. Ang likas na espiritual na katawan ay tumingin sa karamihan, at ang mga taong iyon ay umatras. Hindi sila nang ahas na lumapit, dahil ayaw nilang mamatay. Ang Mahoraga ay hindi na kailangang makisali, ang likas na espiritual na katawan ay maaari ring pumatay sa kanila. Ang espiritual na katawan ay lumipat patungo sa Mahoraga. Ibinaba ng Mahoraga ang kanyang ulo at ang espiritual na katawan ay tumalon dito. Muling nilabas ng Mahoraga ang kanyang dila na masayang-masaya. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin. Nagsimula ang mga dagandong sa kanilang paligid. Gumuguho ang libingan. Terena, ang Great Emperor Z at Yang Xiao ay umatras. Nang dumaan sila sa tabi ng katawan ni Linfeng, hinawakan ito ni Yang Xiao at bumangon sa hangin kasama nito. Sa kabutihang palad, hindi sila sinubukang patayin ng Mahoraga, kung hindi, sila ay namatay. Sinira ng Mahoraga ang puntod sa paglabas nito. Ito ay 1,000 metro ang haba, at mukhang kasing laki ng bundok. Ang mga tao ay namangha at natakot nang makita siya. Ano yan? Ang ilang mga tao ay dinaig sa takot. May impresyon sila na ang kanilang mga binti ay masyadong mahina upang dalhin ang kanilang mga katawan. Isang Mahoraga. Mayroon itong ulo ng dragon at katawan ng ahas. Ito ay isang napakalaking isa na nangangahulugan na siya ay dapat na isang Saint Emperor. Medyo madilim din. Siya ay dapat na napakalakas bilang Saint Emperor. Kaya pala ang laki-laki niya. Paliwanag ng may alam sa Mahoragas. Tumibok ang puso ng mga tao. Ang lahat ay umatras ng katutubo mula rito. May tao sa ulo ng Mahoraga. Hindi ito tao, ito ay isang anyo ng tao. Ano ang nangyayari dito? Yang Xiao, Great Emperor Z, pumunta ka sa libingan, ano ang nangyari doon? May nagtanong kina Yang Xiao at Great Emperor Z nang lumabas sila sa butas.
Innate Spiritual Deployment, Innate Great Deployment Master, tayo na, ipaalam natin sa mga guro. Sigaw ni Yang Xiao ng napakalakas. Lahat ay nanginginig sa takot. Isang likas na espiritual na deployment. Totoo ba ang mga alamat? At siya ay protektado ng isang nakakatakot na Mahoraga. Ang gayong mga nilalang ay lubhang mapanganib sa mundong ito. Ang likas na espiritual na katawan ay nakapatong sa ulo ng Mahoraga. Sabay silang tumusok sa mga ulap at lumipad ng napakataas. Para siyang hari. Sumulong sila sa pasulong, at ang mga emperador at great emperor ay umuurong lahat. Gayunpaman, ang mga deployment beast ay mukhang nasa sabik habang sila ay umuungal. Nagtipon-tipon sila, maging ang mga espiritong tagapag-alaga ay bumabati sa kanilang bagong hari. Ito ay talagang kahanga-hanga. Pinoprotektahan lang ba ng mga deployment beast na iyon ang kanilang hari? Hari ba yun? Kaya ano ang tungkol sa iba pang mga libingan? Panakipbutas lang ba sila? Nagtataka ang karamihan. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Nais nilang malaman ngayon kung ang mga elder ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay maaaring harapin ang Mahoraga at ang likas na espiritual na katawan, at gamitin ang mga ito para sa kapakanan ng ministeryo. Ngunit hindi pa inaatake ng Mahoraga ang sinuman sa maliit na mundo. Ang mga Mahoraga at ang mga deployment beast ay nag-aalala lamang sa kanilang hari. Ang lahat ng iyon ay walang kinalaman kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, lumulutang sa langit ang Death Cauldron. Maraming malalakas na cultivator ang nakatitig dito. Maraming mga bangkay sa paligid ng kaldero, dahil ito ang pumatay sa kanila. Ngunit para kay Lin Fang, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang sinaunang kaldero ay tila may espiritu, at tila gusto nitong baguhin ang kaluluwa ni Lin Fang upang maging kanyang sarili. Maaaring patayin ng kaldero ang mga Great Emperor, ngunit tila komplikado para dito na baguhin ang kaluluwa ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2129, Pagbabago ng Cauldron. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay nasa kaldero pa rin. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Nararamdaman din niya na gusto ng kaldero na baguhin ang kanyang kaluluwa. Ang kaldero ay patuloy na umiikot at naglalabas ng mga nakamamatay na tunog. Ang mga tao sa malayo ay patuloy na umaatras, hindi sila nang ahas na makalapit. Ang kaldero ay isang nakakatakot na Great Imperial Weapon, ito ay isang mahalagang kayamanan, bakit nasa labas lang ito ng libingan at kung ano ang nasa libingan? Tanong ni Lin Fang. Pakiramdam niya ay ligtas pa rin siya sa loob. Nag-isip pa siya ng ibang bagay. Sa totoo lang, talagang ligtas si Lin Fang doon, dahil ang sinaunang kaldero ay napakalakas at madaling pumatay ng mga emperador sa tuktok ng Huangqi layer at maging ang mga Great Emperor. Kung nagawang baguhin ng kaldero ang kanyang kaluluwa, nagawa na nito. Naramdaman ng sinaunang kaldero na hindi nito mababago ang kaluluwa ni Lin Fang, kaya nadismaya ito sa kawalan ng pag-unlad. Sa kaluluwa ni Lin Fang, lumitaw ang isang pattern ng mundo, ang kanyang mundo ng espiritu. Ang kaluluwa at espiritu ng cultivator ay iisa, ang kaluluwa ang lalagyan. Nang ang kaluluwa ni Lin Fang ay hinihigop ng sinaunang kaldero, ang kanyang espiritu ay hinihigop din. Guro, sabi ni Lin Fang kay Qin Shan. Ang sinaunang kalderong iyon ay hindi maaaring baguhin ang iyong kaluluwa ngayon, ngunit dapat mong hayaan ito. Isang mahinahong boses ang tumugon kay Lin Fang. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Alam niyang halos hindi makapagsalita ang santo, napakahirap at nakakapagod para sa kanya, kadalasan ay nakikipag-usap sila gamit ang kanilang mga kaluluwa. Sige. Sagot ni Lin Fang. Alam niyang hindi makasagot ang Saint Emperor. Huminto siya sa paglalaban sa kaldero at hinayaang baguhin siya nito. Napagtanto ni Lin Fang na talagang kayang baguhin ng kaldero ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa at ang kaldero ay unti-unting nagiging isa. Hindi, magiging kaluluwa ba ng kaldero ang aking kaluluwa? Kung ganoon nga, makakalabas pa ba ako? Naisip ni Lin Fang. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang kanyang kaluluwa ay nasa kaldero, ito ay hinigop, hindi siya makatakas. Kailangan niyang hayaang baguhin ng kaldero ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Lumipas ang oras. Sa di kalayuan, napansin ng mga tao na ang kaldero ay hindi na kumikilos ng delikado, tila umalma na ito. Naramdaman ni Lin Fang na ang kanyang kaluluwa ay binago ng kaldero, siya ay nagiging kaluluwa ng kaldero. Nagiging bahagi na siya ng sinaunang kaldero. Pagkaraan ng ilang oras, tumira ang sinaunang kaldero. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay naging bahagi ng kaldero. Sinubukan ni Lin Fang na gumalaw at napagtantong gumalaw ang kaldero kapag gusto ni Lin Fang. Kung ang pisikal na katawan ni Lin Fang ay nakapag-react, siya ay pinagpapawisan ng malamig. Hindi na siya tao, isa na siyang kaldero. Siya ay naging isang kaldero. Magiging kaldero na ba siya magpakailanman? Nanginginig si Lin Fang. Sa di kalayuan, ang mga tao ay namangha, ang kaldero ay nasuray-suray at patuloy na nanginginig. Anong klaseng kaldero iyon? Ano ang nangyayari? Ngunit mabilis, tumigil siya sa panginginig at nagpatuloy. Hinanap ni Lin Fang ang lugar kung nasaan ang kanyang pisikal na katawan, kailangan niyang hanapin ang kanyang katawan. Hindi niya gustong mamuhay bilang isang kaldero sa buong buhay niya. Gayunpaman, nang bumalik si Lin Fang sa libingan kung saan hinigop ng kaldero ang kanyang kaluluwa, nakita niyang gumuho ang libingan.
Pumasok ang kaldero sa butas at walang natira sa loob, nawala ang kanyang pisikal na katawan. Si Linfang ay nawala ang kanyang pisikal na katawan. Namangha siya. May kumuha ba nito? Anong nangyari dito? Isip ni Linfang. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita. Isa siyang kaldero, hindi na siya tao. Nasa labas si Yang Xiao at gusto akong hulihin. Gumuho ang libingan, ibig sabihin, kung hindi pa namatay si Yang Xiao, tiyak na siya ang kumuha sa aking pisikal na katawan, naisip ni Linfang at pagkatapos ay muling bumangon sa hangin. Sa di kalayuan, namangha ang mga tao. Kahit na hindi na naglalabas ng death sound waves ang kaldero, nagtataka pa rin sila kung bakit kakaiba ang kinikilos nito. Bumalik ito sa mga guho, may hinahanap ba ito? Ngayon ay umalis na naman ito. Hindi ito mukhang isang bagay na maaaring gawin ng isang kaldero, ito ay isang bagay na mas magagawa ng isang tao. Ang kaldero ay kumikilos na parang buhay. Nagpatuloy si Linfang sa paglipad pasulong. Gayunpaman, napagtanto niyang pinagmamasdan siya ng mga tao. Sa paraiso, marami pa ring tao, at kapag nakita nila ang isang kaldero na naglalakbay ng mag-isa, paanong hindi sila magiging interesado? Lalo na ang mga hindi nakakita kung gaano kakilakilabot ang kanyang death sound waves. Basandaling iyon, isang Great Emperor ang sumugod sa kaldero. Umiling si Linfang sa kanyang kamalayan. Ang kaldero ay naglabas ng mga sound waves sa mga alon, ang lalaki ay naging itim at ang kanyang mukha ay nanigas. Mapanganib ang sinaunang kaldero na ito. Ang death sound waves ay patuloy na umaalingaw na pumupuno sa hangin. Inis na inis si Linfang, dahil napagtanto niya na ngayon na kontrolado na niya ang kaldero, hindi na ito kasing lakas ng dati, kung hindi, ang lalaki ay namatay na. Hindi alam ni Linfang na ang sinaunang kaldero na iyon sa una ay may sariling katawan, ito ay isang nakakatakot na cultivator na nagsakripisyo ng kanyang sarili para gawin itong nakakatakot na Great Imperial Weapon. Pagkaraan ng napakaraming taon, mayroon pa itong natitira na hibla ng kamalayan, kaya naman naging napakalakas nito. Ngayon na ang kaluluwa ni Linfang ay naging kaluluwa ng kaldero, hindi na ito magiging kasing lakas ng dati. Kung mas malakas ang kaluluwa, mas malakas ang kaldero. Siyempre, kahit na ang kalderong iyon ay hindi kasing lakas ng dati, maaari pa rin itong pumatay ng mga Great Emperor. Napakabilis, namatay lahat ang mga taong nagtangkang kaldero. Sila ang naging unang biktima ni Linfang bilang isang kaldero. Siyempre, habang hinahanap ni Linfang ang kanyang pisikal na katawan, nabangga niya ang maraming tao na gustong nakawin siya. Sinimulan silang patayin ni Linfang sa paraang-paraan. Nang makalapit ang mga tao sa kanya, pinatay niya ito sa isang iglap. Sa ganoong paraan, ang mga taong humabol sa kanya ay nanatili sa kanilang distansya pagkatapos makita iyon. Ang kalderong iyon ay buhay at tuso. Sumirit sila sa takot. Bumalik sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang mga miyembro ng 81 ministries ay namangha, kabilang ang ilang mga tao ng Supreme Ministries. Nakarating na sa kanila ang balita ng likas na espiritual na katawan at ang Maharaga. Pinalibutan ng isang grupo ng malalakas na cultivator ang Maharaga at ang likas na espiritual na katawan at ang grupo ng mga deployment beast. Nakatutuwang makita sila sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kamahalan, sino ka? Humingi ng isang malakas na cultivator ng Maharaga. Ang aking hari ay nangangailangan ng pisikal na katawan. Walang pakialam na sagot na Haga. Alam ng lahat na ang kanyang hari ay ang likas na espiritual na katawan, tanging ang espiritual na katawan lamang ang maaaring maging kanyang hari. Gayunpaman, hindi naintindihan ng mga tao kung bakit tinawag ng nakakatakot na malakas na Maharaga na iyon ang espiritual na katawan na kanyang hari. Sinadya iyon ng lalaking iyon, gusto niyang pumili ng pisikal na katawan. Naisip ng karamihan. Gusto ng espiritual na katawan na gumamit ng body capture. Hindi ko gusto ang salitang iyon. Sabihin nating ang hari ko ay ang magiging hari ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, magiging Great Deployment Master din siya ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Dapat masaya ka sa pagkakaroon ng hari. Malamig na sabi ng Maharaga. Sumimangot ang karamihan. Ang malakas na cultivator na iyon ay sumagot na. Ang ibig mong sabihin ay pagkatapos gamitin ang body capture, ang espiritual na katawan ay sasali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry at magiging ating disipulo. Hindi mo siya magiging disipulo, siya ang magiging hari ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sabi ng Maharaga, na nakatitig sa malakas na cultivator na iyon. Ang malalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay mukhang nag-iisip. Isang likas na Great Deployment Master. Ito ay bihira. Kung ang taong iyon ay maaaring maging isang Great Deployment Master at maging kanilang hari, bakit hindi? Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay tataas sa bilis ng liwanag. Gayunpaman, nag-aalala sila na siya rin ang magpapasuko sa kanila, ayaw nilang mawalan ng kontrol o maging alipin niya. Ang malalakas na cultivator ay nag-usap sa isa't isa at pagkatapos ng maikling panahon, ang parehong malakas na cultivator ay nagtanong. Anong katawan ang gusto mo? Sa pagkakataong iyon ay biglang naging determinado ang Maharaga na parabang naghahanda na sa tanong. Maraming malalakas na cultivator ang naglabas ng chinang makita nila iyon, ngunit narinig nila ang Maharaga na sumigaw ng galit na galit. Sino ang gustong pigilan ako? Gusto mo bang sumali ang hari ko sa ibang grupo? Maraming tao ang namangha. Sinunggaban ng Maharaga ang isang tao, ang taong iyon ay sumigaw.
Guro, iligtas mo ako. O hindi. Nakakagulat na pinili niya siya, gaano kalungkot. Si Yang Xiao, na nasa karamihan, ay sumimangot. Nakapagtataka, siya ang pinili nila. Ang lalaking iyon ay kasikat niya. Ang cultivator ang may espiritual na deployment body, ang kanyang deployment spells ay nakakatakot at siya ay sobrang galing. Hindi mo siya mapipili. Baguhin mo ang katawan pakiusap. Emph. Bakit gusto ng aking hari ang isang taong walang talento at hindi masyadong malakas? Ito ay magiging walang silbi. Maswerte siya dahil napili siya. Sabi ng Maharaga, tumangging pakawalan ng tao. Ang espiritual na katawan ay agad na tumagos sa kaawa-awang tao, ang karamihan ay namangha. Lahat sila ay takot na takot at ayaw nang manatili sa tabi niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2130, isa pang cultivator na parang Saint Emperor. Pagkatapos nito, ang espiritual na katawan sa wakas ay nagkaroon ng tunay na katawan, na may mga tainga, paa, kamay. Gayunpaman, siya ay tumingin masama at nakakatakot. Siya ay tumingin lubhang matalino, masyadong. Sumulyap siya sa mga tao at ngumiti ng malapad. Nai-transmit ko na sa kanya ang lahat. Ako siya ngayon at ako siya. Siyempre, ang pinagkaiba ay ako na ngayon ang iyong hari. Tandaan mo yan. Mukha siyang marangal at maharlika na parang hari. Nasa ulo pa rin siya ng Maharaga at masama ang tingin sa mga tao. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Yang Xiao. Nasaan ang kaldero? Hindi naintindihan ni Yang Xiao, ang kaldero. Nang pumasok si Yang Xiao sa libingan, ang kaldero at si Lin Feng ay nawala na. Natagpuan niya ang katawan ni Lin Feng. My king, wala siyang kaldero. Ang kaldero ay sumipsip ng isang kaluluwa at umalis. Hindi ko alam kung nasaan siya. Malamig na sabi ng Maharaga. Sumimangot ang espiritual na katawan. Ang Maharaga ay tumingin kay Yang Xiao at sinabi, ipakita sa akin ang katawan ng taong iyon. Si Yang Xiao ay namangha, ang kanyang mukha ay kumaibat. Noong una, ang taong iyon ay may parehong posisyon sa kanya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, at ngayon ay naging hari na siya. Isang Great Deployment Master ang nagnakaw ng kanyang katawan. Nakakainis din siyang sobrang mayabang. Ngunit walang pagpipilian si Yang Xiao, kundi sumunod. Inilabas niya ang katawan ni Lin Feng. Ang espiritual na katawan ay tumingin sa katawan ni Lin Feng ng mahinahon. Pinalibutan ng Maharaga si Lin Feng at sinabi sa espiritual na katawan, aking hari, iyon nga, ang kanyang kaluluwa ay hinigop ng kaldero. Iyon ang kanyang pisikal na katawan. Sige. Tumanggo ang espiritual na katawan. Pagkatapos, isang malakas na hangin ang lumipat sa katawan upang sirain ito. Gayunpaman, ang katawan ni Lin Feng ay tila hindi naapektuhan, ang kapangyarihan ay tumunog lamang ito. Ang espiritual na katawan ay natigilan at nakasimangot. Napakalakas ng pisikal na katawan. Sayang naman, nagamit ko sana. Ngunit sa palagay ko ang isang likas na espiritual na deployment body ay hindi rin masama. Sa sandaling iyon, ang kaldero ay nagbuga ng mga tunog ng pagsipol sa di kalayuan. Ang espiritual na katawan ay natigilan at tumingin sa kaldero. Kumislap ang mga mata niya, napangiti siya at napaisip, anong klaseng lalaki, matagal mo na akong sinusundan, lagi mo akong mahahanap. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang iniisip ng espiritual na katawan. Sa sandaling iyon, nakatitig siya sa sarili niyang katawan, ngunit naiinis siya, dahil napakaraming malalakas na cultivator sa paligid. Tutang lang siya sa hangin dahil kaldero siya. 10,000 Evolutions Cauldron, bumalik ka. Sumigaw ang espiritual na katawan. Nagulat si Lin Feng. Yung taong kausap yung kaldero, siya ba yung may-ari ng kaldero kanina? Dahan-daang lumipad si Lin Feng sa tabi ng espiritual na katawan. Tumiti ang espiritual na katawan, tumalikod at sinabi sa karamihan. Kahit ako ay isang likas na espiritual na deployment body, nailipat ko na ang aking kaalaman sa katawan na ito at ako ang inyong hari. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tumaas ang Celestial Remarkable Deployment Ministry at talagang magiging malakas. Katutubo, Celestial Remarkable Deployment Ministries King. Naisip ni Lin Feng. Sinubukan niyang intindihin ang nangyayari. Sige, lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay, pipili ako ng isang palasyo. Sabi ng espiritual na katawan. Umalis ang Maharaga at naghiwa-hiwalay ang mga tao. Ilang malalakas na cultivator mula sa Supreme Ministries ang sumunod sa kanya. Ang pinakamasama ay ang espiritual na katawan ay pumili ng palasyo ng hari mula sa Gan Ministry. Naabsorb din ba niya ang mga alaala ng katawan? Sinundan din ni Lin Feng ang espiritual na katawan. Kahit nandoon pa ang katawan niya ay hindi niya ito madaling maalis. Masyadong malakas ang Maharaga. Minsan sa palasyo, ang espiritual na katawan ay tumingin sa paligid at sumisigaw. Nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights. Nagsagawa siya ng deployment spell sa buong palasyo. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa mga deployment beast. Ito na ang palasyo ko, kaya protektahan mo ito. Ang mga deployment beast ay sumunod at pinalibutan ang palasyo. Ang Maharaga lamang ang nanatili, kinuha ang katawan ni Lin Feng at itinapon ito sa lupa. Labis na inis si Lin Feng. Mabuting bata, 10,000 taon na tayong hindi nagkita, at lagi mo akong pinoprotektahan, salamat. Sabi ng espiritual na katawan, tinapik ang ulo ng Maharaga at matigang ngumiti. Inilabas ng Maharaga ang kanyang dila at mukhang masaya, aniya na parang tao.
Guro, tungkulin ko iyan. Ang tagal kong naghihintay at ngayon ay bumalik na ang aking hari. Nang marinig sila ni Linfang, natigilan siya. Ang likas na Great Deployment Master na iyon ay talagang ipinanganak sa kailaliman ng lupa at langit. Narinig niya ang ilang maliliit na sikreto. Oo, noon, hindi ako nakalaya at nahulog ako. Ngayon na ako ay nabuhay muli sa pamamagitan ng isang deployment spell, ako ay lalakarin mula sa mga limitasyon ng nakaraan at ako ay magiging mas malakas. Sabi ng espiritual na katawan, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Para siyang hari. 10,000 taon na ang nakalipas, naging hari na rin siya. Isang mahusay na deployment master. Natigilan si Linfang. Isa pang napakalakas na cultivator. Si Saint Tianhan ay isang Saint Emperor, ngunit siya ay nasugatan ng husto. Ang taong nasa harap niya sa sandaling iyon ay isinilang na muli sa pamamagitan ng isang deployment spell at ngayon ay may likas na deployment body. Iyon ay talagbabala. Nagsagawa siya ng nakakatakot na deployment spell sa harap ni Linfang sa isang kisap mata, na sakop ang buong palasyo. Sa sandaling iyon, ang espiritual na katawan ay tumingin sa sinaunang kaldero at ngumiti. Napakaraming taon na ang lumipas, ang 10,000 Evolutions Cauldron ay palaging paborito kong sandata. Ngayon ay hindi kagaanong nakakasilaw kaysa sa nakaraan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ng kaldero, nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment marks. Nagsimulang magningning ang 10,000 Evolutions Cauldron, isang mabigat na chi ang tumaas mula rito. Nang inag ang kaluluwa ni Linfang. Talagang kahanga-hanga ang chi na iyon. Naging mapang-api ang kapaligiran. Gumagamit ang Great Deployment Masters ng Great Imperial Weapons. Hindi maintindihan ni Linfang. Ang kanyang kasalukuyang katawan ay tila isang nakakatakot na sandata, ngunit hindi alam ni Linfang kung paano ito gamitin, marahil dahil hinayaan niyang baguhin ng kaldero ang kanyang kaluluwa. Pakiramdam ni Linfang ay walang kapangyarihan ngayon. Hindi niya maintindihan kung ano ang kaldero. Gusto niyang ibalik ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, nang marinig niya ang espiritual na katawan, naunawaan niya na ang duo na ito ay 10,000 taong gulang. Dragon Mahoraga, mayroon ka bang mahusay na imperial weapons? Tanong ng espiritual na katawan sa Mahoraga. Tumanggo ang Mahoraga at iniluwa ang ilan. Lahat sila ay Great Imperial Weapons, ngunit ang Mahoraga ay tila hindi itinuturing na mga kayamanan, iniluwa lamang niya ang mga ito. Inilagay ng espiritual na katawan ng mga sandata na iyon sa kaldero at ngumiti, napakaraming taon, wala ka ng hibla ng aking kamalayan. Anong trahedya? Dahil nakalimutan mo ang sarili mong kapangyarihan, tutulungan kita. Ang espiritual na katawan, na nakahawak pa rin sa kaldero, ay nagsimulang magukit ng mga marka ng pag-deploy sa kaldero sa kumikinang na mga hampas. Si Linfang ay nanginginig, at ang kanyang kaluluwa ay kumikibot. Nakapagtataka, binago ng espiritual na katawan ng Great Imperial Weapons. Halos hindi makayanan ni Linfang, nanginginig ang kaldero. Sumimangot ang espiritual na katawan at sinabing, kailangan kitang baguhin ulit. Napakahina mo ngayon. Hindi ka na mukhang isang kahanga-hanga at kahangahangang kaldero ng hari. Muling nagliwanag ang mga ilaw. Si Linfang ay natakot, ang kanyang lakas ng kaluluwa ay nauubos. Gayunpaman, hindi nagtagal ang proseso. Ang Great Imperial Weapons sa wakas ay nagbago at pinagsama-kasama ang kaldero. Hindi na kaimik si Linfang. Ang kaldero ay isa na ngayong nakakatakot na Great Imperial Weapon. Marahil ito ay isang antas na 8 o 9 na Great Imperial Weapon. Kinailangan ni Linfang na pag-aralan ang kanyang kasalukuyang katawan at makita kung gaano ito kalakas. Alam niya ang tungkol sa Death Sound Waves at ang Soul-Absorbing Power. Ang espiritual na katawan ay tinapik ang kaldero at ngumiti. Maghintay at papakinangin kitang muli. Kailangan kong magpakatatag ng kaunti sa bagong pisikal na katawan na ito, pagkatapos ay bubuhayin kita. Pagkatapos, magsasama-sama tayo at susubukan na maging unang cultivator ng kontinente ng 9 na ulap. Tumawa ang espiritual na katawan at umalis sa palasyo. Gayunpaman, hindi umalis ang Mahoraga. Ito ay nasa lupa at ang pisikal na katawan ni Linfang ay naiwan din sa lupa. Galit na galit si Linfang. Kung hindi umalis ang Mahoraga, walang magagawa si Linfang. Hindi alam ni Linfang kung maaari niyang iwanan ang kalderong iyon o hindi, kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas. Paano siya makakabalik sa kanyang tunay na katawan? Bukod pa rito, sinabi ng espiritual na katawan na babaguhin niya siya at bubuhayin muli, ano ang ibig sabihin noon? Kinailangan ni Linfang na umalis sa lalong madaling panahon, bago siya bumalik.